Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Police station sa lungsod sa Daan Bantayan nga grabing naguba sa linog, girekomendar nga i-demolish. Kapitulyo, mamalit og mga emergency go bags, ipanghatag ngadto sa probinsya. Bagong Cebu City Medical Center building, paninguhaong magamit sa publiko sa Hunyo tuig 2028. Vlogger sa Tubigon, Bohol nga mo promote og droga sa iyang video, nadakpan sa buy-bust operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, police station sa lungsod sa Daan Bantayan di na mahimong pasudlan tungod sa dakong kadaot human sa 6.9 magnitude nga linog. Sugyot pa sa mga engineers nga misusi kinahanglan na kini nga i-demolish. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili na mahimong nga balikan sa mga pulis personnel sa lungsod sa Daan Bantayan ang ilang police station human masuta sa mga engineers nga peligro na kini tungod sa dakong kadaot mugna sa bigo nga 6.9 magnitude nga linog niadto September 20 sa gabi. Mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga magbutang na lang sila og temporary police station sa compound aron magpadayon ang ilaga na andan nga trabaho. Gitakdang gumon o i-demolish ang mga building ug tukuran kining lain ko nga makahatag na sa budget ang Philippine National Police aron sugdan ang pagtukod niini. Nangita na pa og supplier si Police Brigadier General Rodrigo Baranan alang sa pagtukod sa temporary police station. Lagip sa may pasalig si Cebu Governor Pamela Barricuatro nga mohatag og asistan sa kapulisan sa lungsod sa Daan Bantayan. Well, the plan really is to establish a temporary police stations. No? Kung pwede within the compound ng Daan Bantayan, if it's that feasible. No? Prefab din ang gagamitin natin dyan. And in fact, naghanap na ng supplier ang ating mahal na regional director, no, to provide a temporary police station by way of yung prefab na yan. No? And our governor also assured us of assistance dito sa Daan Bantayan Municipal Police Station. Sa pagsusi pa sa mga police station sa ikaapat nga distrito sa lalawigan sa Sugbo, ang Daan Bantayan lang ang nagrabihan samtang ang Bugos City Police Station, Tabugon, Borbon, Taboylan, San Remigio, Midilyan ug ang isla sa Bantayan wala ra maunsa og padayon na kini nga giokupar sa mga pulis. Apan gibutyag ni Mangilin nga dunay gihimong engineering work sa San Remigio ug Bugo, sanglit dunay nakita nga mga liki-liki sa semento ug masiguro nga luwas pa kini. Samtang ipaubos sa psychological debriefing at pipila ka mga pulis nga destino sa mga police station human masuta nga natruma usab sila. Ang mohimo nini mao ang Regional Health Service 7 din ang ilang psychological team aga mosusi sa mental health sa ilang mga kaubang pulis. Doon sa mga sitwasyon nga gikinahanglan nga mag-ilis og bagong personnel gikan sa regional headquarters o sa provincial headquarters. Arnold Bustamante, CCTN News.
Kapitolyo mo palit og mga emergency go bags aron ipangapod sa mga konstituente ug magamit panahon sa katalagman. Giangkon ni Governor Pamela Baricuatro nga nadasig siya sa paghimo niini human masayod sa maong inisyatiba gikan sa Pasig City. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Netong nakalabay nga semana, giduaw sa mga opisyal sa Pasig City Government ang buhatan ni Gobernador Pamela Baricuatro sa Kapitolyo. Gawas sa 2 million pesos nga donasyon o deployment sa disaster team ngadto sa Northern Cebu. Giapod nila ang emergency go bags nga magamit sa mga piniling apektadong residente tungod sa gihimong inisyatiba. Giabibahan kini sa mga netizens og niauhag sa ubang mga mayor nga unta moapod sila sa go bags aron adunay magamit. Hinungdan nga nadasig si Baricuatro sa bagbato niini aron iapod ngadto sa mga konstituente human masayod giunsa paggahin sa Pasig City Government sa maong inisyatiba. This is something that we have to have. So I already ordered Colonel Pastor, head nato sa PDRMO, to look into it. Mangita o sa tao nakitaan na ng mga items, no? We have to consider also na dapat siya reasonable. Sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head nilang si Dennis Pastor nga mopalit ang Kapitolyo og go bags aron iapod sa umaabot. Ang matag usa adunay first aid kit, flashlight, whistle ug uban pang essential items nga magamit kung mamakwit man o maigo sa bisan unsang katalagman. Gisusi pa hinuon nila kung pila ka buok ang angayng mahatagan nini aron masuta usab kung pila ang igahing pondo gikan sa Kapitolyo. Not all communities are really capacitated in terms of disaster risk management. So we'll be procuring it. I still have to get the numbers from the governor and recommend them a number, how many, and we'll be procuring such items, the go bags. Ipasagot usab sa Office of Civil Defense 7 nga gawas sa mga basic essentials, kinahanglan ibutang sa mong bag ang pagkaon, tubig ug ubang supplies nga magamit sud sa tulo ka adlaw. Kini aron magpabiling luwas ang bisan kinsang apektado kung ugaling madilatar man ang tabang gikan sa gobyerno. So it should be, the go bag should be a principle also, not just the bag. Meaning, if you are in the community, you should also know the hazards of that community. Gawas sa distribution, gisiguro sab sa OCD7 o sa Cebu PDRRMO ang saktong pagpasabot gato sa mga residente kung unsaon paggamit sa emergency go bags aron ilang pangandaman ang matag trahedyang muigo. Because when you provide it, to ka, uncle to, yung flashlight kay kuya to. So it defeats the purpose. So there's really a lot of, maybe instructional or training on the use of go bags. It's a very tricky item. Navarro, CCTN News. Mga nakalas sa magnitude nga 6.9 nga linog sa Northern Cebu ni Saka ngadto sa 76. Giyawag sa Office of Civil Defense 7 ang mga LGUs nga i-update na ang zoning sa mga kayutaan tungod sa pagtumaw sa mga sinkholes. Ang kasayuran, ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Misaka nga to sa 76 ang ihap sa mga nakalas human sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Base kini sa latest situation report nga gihatag sa Office of Civil Defense 7 o Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang ana sa 1,325 ka mga tawo ang nangaangol human giigo sa kusog nga linog. Gipasabot ni OCD7 Director Joel Erestain nga nauwahi lang sa pagparehistro ang latest death toll ilabi na nga kinanglanon ang death certificate aron malakip sa opisyal nga ihap. Meron tayong mga injured to death na na-injured siya tapos nag-cardiac arrest or na heart attack. They had to decipher pa kung if they will be included doon sa list. Laing suliranon sab nga gisulbar sa kagamhanan mao ang pagpalayo sa mga residente gikan sa nitumaw nga sinkholes. Ning kasamtangan, anaa pa sa 70 ang natalang sinkholes sa amihan ng bahin ng probinsya. Lakip nini ang dakong sinkhole nga nitumaw layo sa mga Pinoy-anan sa Sitio Manay-Banay, Barangay Maslog, lungsod sa Tabogon. Kay dili naman luwas aron makasulod, gitambagan sa Tabogon MDRRMO ang mga tawo nga mopalayo aron makalikay sa risgo.
Tungod sa nimong epekto sa linog, nakita ni Eristain nga kinahanglang i-update ang zoning sa mga kayutaan sa norte aron kalikayan sa mga tao ug di kapuy-an. Pero itong mga tatamaan, so far, sabi ng FIVOLCS, umabot na siguro sila mga almost 50 houses na na-identify. And that's just along the fault line. Hindi pa nila naisama yung 5 meters left and right. Ang panakita sa Cebu PDRRMO nga mobalik kinon sa naandang kinabuhi ang mga residente human sa matag katalagman. Maong kinahanglang pahugtan sa habig sa LGU ang paglikay sa mga hazards aron di mabutang sa alanganin ang uban. With the zoning plan of the LGU, it's very important that the LGU participates in this and enforce some policies and to get the people out of these hazard zones. Ian Navarro, CCTN News. Mipasalig ang Korte Suprema nga dalion ng pagpatukod sa bagong Hall of Justice sa Sugbo. Human giguba sa linog ang mga korte. Kini ang nahimong saad ni Associate Justice Ramon Paul Hernando ato sa iyang pagsusi sa Kimonda IT Center ni adtong Oktubre 8. Nabalda ang operasyon sa Cebu City Hall of Justice, human gipabakante ang maong building tungod sa mga pagpangliki. Matod ni Hernando nga aprobado na sa Supreme Court and Bank ang disenyo sa bag-ong Hall of Justice ug laumang masugdan karong 2026. May mutang sa tukurong pasilidad ng Visayas Station sa Court of Appeals o gubang first ug second level trial court sa syudad sa Sugbo. Gihangop ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Governors for Good Governance nga gipasigdahan ni Gobernador Pamela Baricuatro. Usa sa mga gituki nila mo ang planong pagpahigayon og unang meeting sa maong nga koalisyon nga nahitabo sa Baguio City. Sawaan sa maong grupo ang hugot nilang panawagan alang sa transparent nga panggobyerno taliwa sa naghitak nga pangurakot. Susama ang koalisyon sa mga gobernador sa mayor kon Mayor for Good Governance diin si Magalong usab maoy lead conveners niini. Samtang ang dako nga pagsalig ni Magalong kudako ang pagsalig ni Magalong nga makabot sa Independent Commission for Infrastructures ang kamatuoran bahin sa ghost projects. Nakita sa kanhi special advisor nga si Magalong nga dili sayon ang pagtrabaho aron pagtumbok kung kinsa man ang nangawkaw sa panudlanan. Bagong administrator sa Mandawi City College aprobado sa Civil Service Commission. Kini ang uwahing rekisitos ng kinahanglan aron makakuha og institutional recognition ng tunghaan alang sa libreng tuition. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Kumpirmado na sa Civil Service Commission ang pagtudlo kang Dr. Joey Rivamonte isip administrator sa Mandawi City College. Nga usa sa labing gikinahanglang rekisitos aron maka-reapply ang eskwelahan sa libreng tuition sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education kun UNIFAST. Human sa kumpirmasyon ni Padagilayon si Mayor Tadeo Junki Uwano og suwat sa Commission on Higher Education kun CHED aron ipahibaw nga aduna nay aprobadong administrator ang MCC. Kini ang katapusan nga rekisito alang sa institutional recognition nga magtugot sa tunghaan nga makatanyag pagbalik og libreng tuition. Prioridad kini aron ang CHED na ang moabaga sa tuition sa mga estudyante og dili na kinahanglang mugahin og 40 milyones pesos ang syudad matag tuig. Gidilist ang MCC gikan sa UNIFAST niadtong tuig 2022 tungod sa kapakyas nga makatuman sa mga rekisitos sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang duha ka acting college administrator nga gitudlo sa miaging administrasyon ang giingong wala maaprobahan sa civil service. Si Rivamonte kaniadtong acting college administrator og napilit pag-usab human maresolba ang procedural issues sa iyang unang appointment. Suma ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon nga gisunod sa syudad ang hustong search og selection process aron masiguro ang pag-aproba sa civil service. Nilapse ang iyang appointment kay 1 year man ang appointment last July. So gi-recommend sa legal team ni Mayor nga dili ipa-extend kay na may defect. Sumotong nag-search og bag-o. Nag-go through ta sa search nga bag-o niya. It turned out nga siya mangyapon ang siyempre nanagod siya diha na qualified man siya. Ang katuramang issue kay doon ay prohibition sa iyang part. And then error sa publication which is not his fault. Karon na-cure na gina nato ang defect, mo siya gyapon gi-appoint ni Mayor through the recommendation of the Board of Trustees.
Turn out nga na-confirm gyud sa civil service. Malibayon usab si Rivamonte sa pag-aproba sa civil service og nagkanayon nga posibleng sugod Enero makatanyag na pagbalik ang syudad sa libreng tuition. CSC appointment niya mauto nga amo na sang gi-forward ni Ched kay mao naman lang po to'y kulang para sa IR. So gahapon na submit. So karon first hour in the morning i-submit sa ni Ched Regional Office 7 to Ched Central Office sa Oikan. Sa iyang opisyal nga katungdanan, giplano usab ni Rivamonte nga palapdan ang Unifast o gipasayon ang mga proseso sa tunghaan. Sa kasamtangan ang MCC adunay kapin 2,700 ka estudyante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, bagong Cebu City Medical Center Building, paninguhaong magamit sa publiko sa Hunyo tuig 2028. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Balik sa ato mga balita, paninghuaon ni Mayor Nestor Archibal nga mahuman og maggamit sa hingpit ang bag-ong Cebu City Medical Center building karong Hunyo 2028. Sa iyang first 100 days report, ni gasto ang syudad og 940 milyones ka pesos ngadto sa 5 ka contractors sukad niadtong 2014. Mao nga susihon niya unsay mga kakulian sa nahimong pagtukod gikan sa ground floor hangtod na sa third floor. Gipaubos usab sa pagtuon ang 648 milyones pesos nga contract ni ngadto sa Dakay Construction alang sa Phase 9 sa Phase 5 sa CCMC building. Samtang himuon nilang Archibal ang dugang pa nga lakang aron madali ang pagpatiwas sa CCMC uban ang mga engineers ug mga architects sa syudad. Lapu-Lapu City Hospital aduna nay lactation room human giablihan kagahapon. Ang gipamalit sa mga gamit sa maong lactation room nagikan sa kita sa gipahigayong auction atol sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu niadtong Agosto. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Giablihan na kagahapong adlaw ang lactation room sa Lapu-Lapu City Hospital. Kundiin aduna nay komportable nga lugar ang mga inhan nga magpa-breastfeed sa ilang mga anak samtang nagpabilin sila sa tambalanan. Mato ni Dr. Leonard Kevin Omnes, ang hospital administrator, nga ang maong lugar nga gitagana para sa mga inahan ug ilang mga anak naghatag og seguridad kanila. Kana usahay manggod tungod kay public hospital ta, daghan jud kay tag patient mo ari. So huot kayo ang ato ang kuan mga ward nga condition. So mo na if naatay lactation room, at least exclusive sila unya. Kana pod naatay mga staff nga mo teach pod sa mama unsaon gyud ang pagproper nga pagpatutoy. Samtang aduna usab mga hospital staff ang motudlo sa mga inahan sa saktong pamaagi sa pag-breastfeed ug aron nga dili sila maglisod ug galing mouli na sila sa ilang panimay. Kini mo'y unang lactation room sa mong tambalanan, apan daan na silang adunay lactation corner sa mga outpatients. Nibutyag si Mayor Cindy King Chan nga ang gipalit sa mga gamit sa mong lactation room nagikan sa kita sa gipahigayon nga auction atol sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu ni adtong Agosto. Proceeds adto, we were able to raise 170,000 muni atong gipamalit og mga furniture, ang ref,
ang sterilizer, ang mga breast kanang bags. Itinguha sa Lapu-Lapu City Hospital nga sa una o ikaduhang quarter sunod tuig, makabaton sila og milk hub aron nga matabangan nila ang kadtong mga inahan nga gamay ra og supply sa gatas. In that way nga natay milk hub, ang kanang mga mama nga na sila daghang sobra nga milk, so pwede nilang i-donate sa tuwa, i-process na to, ipa-pasteurize sa soto, then ibalik diri, then kana pwede na siya for distribution. Crystal Joy Felerca, CCTN News. I-cancel sa Department of Foreign Affairs ang pasaporte nila ni kanhi Cebu City Police Director Royena Garma o kanhi NPC Commissioner Edelberto Leonardo. Dungan kini sa gilotang hold departure order gikan sa Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 ngadto kang Garma, Leonardo o lain pang tulo. Pinasubay usab kini sa nagpadayong investigasyon sa pagpatay kang Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary nga si Wesley Barayuga. Matod sa court order nga gilikayan nila ni nga moikyas ang mga gipasangin lang opisyal hangtod nga mahukman o tukma nga silot. Usa si Garma sa mga gipangkasuhan o murder o frustrated murder human sa gituhuan nga nimando sa pagpatay kang Barayuga niadtong 2020 sa diyang siya pa ang PCSO General Manager. Dugang duha ka empleyado sa Treasurer's Office sa Mandaue ang gipaubos sa investigasyon human giingong nang hilabot sa pondo sa syudad. Samtang desidido usab nga mopasaka og kaso ang dakbayan sa cash clerk nakadispalko og kapin 3 million pesos. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang investigasyon sa syudad sa Mandaue sa giingong duha ka empleyado sa City Treasurer's Office nga giingong nanghilabot og pondo sa syudad. Matud ni Attorney Gonzalo Maligo ng City Administrator nga puros mga job order ang mga nalambigit og mga sub-collector. Matud ni Maligon nga ang usa kanila ang nasakpang nanghilabot sa opisyal nga mga resibo, samtang ang usa ang gikatahong nagbulsa og kwarta. Giingong moabot sa kapin 250,000 ang wala marimit nga buhis. Pag-ora na discover sad. In fact, na-video but dili pa na mo mapublikar ang detalye until mahuman sa investigation. Duha ka separate incidents, duha ka separate employees. Not necessarily connected din sa first? Not necessarily connected. So mo ang discussion sa namo sa treasurer gapon mag-lose ang control kay imagine ka lana sa duha. Ikabalakan ang maong mga insidente, gingong ang pondo sa publiko ang nawa sa syudad nga mahimo untang magamit sa ubang proyekto. Samtang mato di Maligon nga giandam na ang ilang ipasaka nga kasong kriminal batok sa cash clerk nga nakadispalko og 3.3 milyones pesos, wala marimit ang maong kantidad sa business tax collections. Ang maong empleyado ang gitaktak na sa serbisyo ni adtong Lunes. Ako lang sa na-explain sa public, di man guna wa man na gidungan kay ang administrative case dire lang man sa city gi-resolve. Nga lahi man gud ang iyang required nga evidence compared sa criminal cases nga proof beyond reasonable doubt. So kinahanglan tag mas masusi nga kung sa criminal aspect. Matod ni Maligon nga ang kagamahanan sa syudad nagpahigayon usab og lakang pagrepaso sa sistema pagsubay giunsa ang mga anomalya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Relasyon sa magtiayong diskaya o construction company sa CLTG Builders gisusi sa Ombudsman o DPWH. Samtang kumpiyansa usab ang Vice Presidente Sara Duterte nga dili siya malambigit sa flood control scandals. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisusi na sa Department of Public Works and Highways ug Ombudsman ang posibleng relasyon tali sa magtiayong Curly ug Sara Diskaya ngadto sa kumpanyang CLTG Builders. Nasayran nga gipanag-iya sa amahan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang maong kontraktor. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga ang maong relasyon may ilang gisukit-sukit karon uban ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samtang gibutyag ni Remulla nga nagdumili ang magtiayong diskaya sa paghatag og detalye bahin sa ilang partnership sa CLTG. Dugang pa sa opisyal nga wa masayod ang mga diskaya bahin sa joint venture ngadto sa mong kumpanya nga nakabase sa Davao. Danang gimugatan ni Senador Go nga wala siya kalambigitan sa kasamtangang operasyon sa ilang pamilya.
Apan mipasalig nga andam niyang tarungon kung unsa man ang mga nakit ang kahiwian, apil na ang posibleng pagpasaka og kaso batok sa mga kabanay niini. Kagahapon, gibutyag sa Independent Commission on Infrastructure ICI nga dili makigalayon ang diskaya sa ilaha aron susihon ang mga questionableng flood control project sa gobyerno. Wala hinuon kinigi kalipay ni Remulla ang mga withdrawal. Apan bisan pa man, pursigido gihapon si Dizon nga pangsusihon ang mga proyekto sa miyaging administrasyon sa walay pagpabor-pabor. Titignan natin ngayon, no, base sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, titignan natin yan ngayon. No? Babalikan natin ang mga kontrata na sinabi na mismo ng mga diskaya, lumaki sila starting 2016. So, doon tayo magsisimula onward. Sa laing bahin, kumpiyansa raw sab si Vice Presidente Sara Duterte nga di siya malambigit sa issue sa flood control projects. Taliwahin nun kini sa mga pagduda nga posibleng iduot sa kasamtangang administrasyon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o mga kaalyado nini bahin sa maong iskandalo. Kinituod kay wala man sila gipatumang flood control projects sa ilang buhatan. Nakakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Gian Navarro, CCTN News. Cease and desist order sa MV Diamond Highway wala paghihapon malibkas. Taliwa sa pagtuman sa mga gipangayo nga rekisito sa LGU Lapu-Lapu. Nasuta ang ilang permit sa Marina 7 na expire na o dili pa kini ma-renew. Ang kasirin hatod ni Crystal Joy Pelerca. Taliwala sa pagsunod sa mga gipangayo nga mga rekisito sa syudad, hangtod karon wa pa malibkas ang giisyu nga cease and desist order sa nasangad nga barko sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mao ang MV Diamond Highway. Ang maong cease and desist order giisyu ni kanhi Mayor ug karon Congressman Junard Hongchan ni adtong Enero 31 tuig 2024 aron nga mahunong ang pagguba niini. Human nga mireklamo na ang mga residente nga ang mga debris niini mo hinungdan nga sila nangasakit. Matod ni Arnel Villaganas, ang operations manager sa mga barko, nga hagbay ra nilang gituman ang mga gipangayo kanila. Usana ni ana ang pagbutang og mga safety nets aron nga dili mapalid ngadto sa mga residente ang mga debris. Samtang nibutyag si Attorney James Alan Saison, ang city attorney, nga ang maong barko aduna nay permit gikan sa City Health Office, Senro ug DENR aron nga mapadayon na ang pagguba niini. Apan sumapa sa sanitary inspector nga kinahanglan aduna sila'y permit gikan sa Marina o Coast Guard aron nga mapadayon ang pagguba niini. Sigon pa ni Attorney Saison nga adunay permit ang MV Diamond Highway sa Marina apan expired na. When we check na sila'y Coast Guard, Marina permit sa una. Unya na expire. So karon si Marina di siya ka-renew because na ay circular nga gisuspend ang mga issuance of permits for shipbreaking activities. Samtang sa habig sa Coast Guard, nibutyag sila nga dili kini ubos sa ilang jurisdiksyon apan andam silang mo-issue og certificate of no objection aron nga mapadayon lang ang pagguba sa mong barko. Hinungdan nga kaganihang buntag, nakikita si Attorney Saison sa duha ka hingtungdang buhatan aron nga mapangitaan og solusyon ilabi na nga ipahigayon ang ASEAN Summit sa Dakbayan sa sunod nga tuig. Dugang pa ni Attorney Saison nga ang bagong Regional Director sa Marina 7 nisuwat na og letter ngadto sa head office kung mo-issue ba sila og temporary permit bisan og adunay memorandum circular nga nagsuspend sa pag-issue og shipbreaking permit o muhatag na lang sila og certificate of no objection. Whether we like it or not, eyesore siya sa tuang tourism. So in fact, I intimated to Marina ganina if there's a need for me to meet the Regional Director in behalf ni Mayor Cindy. Willing na punta mo meet to plea our case, no? Ilaumang sunod si Mana, muhatag na og tubag ang Marina 7 ngadto sa City Attorney. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, vlogger sa Tubigon, Bohol nga mo-promote og droga sa iyang video nadakpan sa buy-bust operation. Kanaog dagan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is our love. This is our community. See every rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Loving when it comes to me. Our heart is wanting and sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is loving and sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Balik sa atong mga balita, construction worker nga una na nga nadakpan niadtong 2015 mibalik sa iyang naandang trabaho nga pagpamaligya og illegal nga drugas. Kini nadakpan sa buy-bust operation sa PDEA didto sa dakbayan sa Tagbilaran, Lalawigan sa Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Balik bilangguan ng usa ka construction worker nga una na prison natong 2015 tungod gihapon sa illegal nga druga sumani barakpan sa gilos nga bypass operation sa mga personal sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol alas 4:35 sa kadlawon dito sa Purok 7 Barangay Buol, siyudad sa Tagbilaran, probinsya Sugbo. Ang suspitsado nga nabutang sa target list sa PDEA o PNP isip high value target gila ni Director Joel Plaza nga si alias Baki, 46 anyos nga taga Barangay Poblasyon Undol, lungsod sa Lubok, lalawigan sa Bohol. Nakuha sa mga operatiba ang 5 kapakete sa gituang shabu nga mo timbang sa 25 gramos nga doon valor nga 130,000 pesos lakip na. Ang bypass money, cellphone usa ka motor nga mao gigamit sa iya nga pagbaligya sa illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya ginuso na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis samtang ang suspitsado kasamtangan nga gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station. Matud ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, usa ka semana nga gipaubos sa case build up ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon sa kasaligang tinubdan. Gingo makabaligya si Baki og 50 gramos ka shabu matag semana gikan siyang supplier. Sigon sa kasayuran nga nadawat sa PDEA 7 nga nadakpan niadto nga 2015 si Baki sa kaso gihapon sa illegal nga druga sa panakagawas tungod sa plea bargain agreement ug mibalik siyang naandang nga trabaho. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ka inilang vlogger sa Bohol ang nadakpan sa buy-bust operation kagahapon sa Purok 4, Barangay Makaa sa Talibon, Bohol. Nasakmit gikan kang Mark Angelo Abusejo alias Gegel ang pinutos nga gituuhang shabu nga motimbang og 10 grams ug mobalor og 68,000 pesos. Nasuta sa kapulisan nga nalambigit sa droga si Abusejo bisan nagpadayon sa iyang vlogging. Adun na pay panahon nga na-promote og illegal nga drogas sa iyang video nga nabantayan usab sa mga netizen. Awhag sa Tubigon Municipal Police Station sa mga influencer nga labing maayong gamiton ng online sa tarong nga paagi. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.